A blessed, blessed Monday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Ayan, mapagpalang umaga at tayo ulit ay narito. No? Nagre-resume sa ating Seeking God in the Morning. Share ko lang po yung ating live sa umagang ito. Okay. Sige, habang sinishare ko po yung ating live, kumusta po ang Monday ng bawat isa. Tayo ay nasa last day na ba to? Ay hindi, tomorrow pa, no? Last 2 days ng March. Tayo ay nasa last 2 days ng March. Yan. Okay. Sharing our live. At ayan, na-share ko na. At sa ating pag-uumpisa nitong napakagandang ating topic, no? Bago tayo mag-dive in, magpatuloy dito sa ating pag-uumpisa nitong ating bagong topic for this coming April. So, today is introduction lang muna, and tomorrow is our first day, and then pang April talaga tong topic na to. Ayan, kaya bago tayo mag-start, no, tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa amin. Maraming salamat sa panibagong araw na ito at pagkakataon para kami ay magbulay-bulay sa iyong banal na salita. Patuloy mo pong samahan ang bawat isa sa amin, Panginoon, mga nanonood ng replay ng live na ito, mga nakakasama namin online. Ikaw po nawa ang gumabay at magbasbas sa bawat isa, at ikaw po nawa ang patuloy, Panginoon, na magpalago ng pananampalataya namin. Patuloy namin hinihiling ang iyong pag-iingat sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Ingatan mo po sila, gabayan at tulungan na sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Gayon din, Panginoon, patuloy namin hinihiling ang iyong mapagpalang haplos sa mga kapatiran, mga mahal sa buhay na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo pong bigyan sila ng katagumpayan sa mga pagsubok na ito, at tulungan mo rin, Panginoon, na sila ay gumaling sa kanilang mga pagkakasakit. Ama, patuloy namin hinihiling ang iyong paglinis sa aming puso, sa aming isipan. Tulungan mo na maging handa kami sa pagtanggap ng iyong banal na salita, at tulungan mo rin, Panginoon, na maging karapat-dapat kami na humarap sa iyong banal na harapan, Panginoon. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. Good morning kay Ading Shirley at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Yan, mapagpalang umaga. Ayan. At tayo, katulad ng sinabi ko kanina, tayo ay mag-uumpisa nitong ating topic na pinamagatang Faith in Action. Ayan. Nung mga nakaraang February, nung February, tayo ay tumalakay nitong Love in Action. And praise God na nagbunga ito, no, ng magandang bagay, no. Meron tayong nagawang book sa pamamagitan, no, nitong ating morning devotion.
Kaya itong ating seeking God in the morning ay we praise God dahil ito ay patuloy na sinasamahan tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating pag-aaral dito. Kaya ngayon, ito ay another series na Faith in Action. Ayan. So ngayon sa ating, parang ito ay introduction pa lang naman. Hindi pa talaga tayo magtatalakay ngayong araw na ito, no? Pero i-introduce lang muna natin itong ating topic na ito na ating pagbubulay-bulayan sa loob ng isang buong buwan ng Abril. Yan. So muli magandang umaga sa ating lahat, sa mga kapatiran natin, and gayon din sa mga prayer warriors nitong ating seeking God in the morning. So today is a very special day, dahil yun na nga, sabi ko nga, this is a starting new journey, na ating pagsasamahan for the whole month of April. After nitong nakaraan natin na series, magkakaroon tayo dito ng 28 days, katulad nung nakaraan nating series na Love in Action, na kung saan nagkaroon ng alab sa ating puso. Ngayon, ito nga ating bagong theme na Faith in Action is also at 28 days. Kaya napakaganda nito na masundan natin. Faith in Action, Moving Mountains, Mastering Peace. Ayan. And etong alam niyo, itong series na ito ay naging bunga nitong aking personal na karanasan noong October 2024. Nagpunta kami sa Gabaldon, Nueva Ecija. Akala ko, kasi pauwi na kami noon, at sabi nung host nung camp, itong pinuntahan namin sa Gabaldon sa Nueva Ecija, ito kasi ay youth camp, at ako ay nakasama doon dahil kailangan kong samahan yung mga kabataan. So yung last day, dapat pauwi na kami, meron pang last activity. Ito yung dun kami magla-lunch sa isang magandang waterfalls. Kaso nga lang, bago namin marating yung waterfalls na yun, kailangan naming umakyat ng bundok. Ayan. Ngayon, sabi kasi, hindi naman daw matarik yung bundok. Kaya daw yun ng sasakyan. So, akala ko, simple lang talaga. So, suddenly, huminto kasi yung sasakyan. Tapos sabi, masyado pong matarik, hindi kaya ng sasakyan. So, tinignan din namin yung mga ibang mga sasakyan. Tignan namin kung sino yung makakaakyat doon. Wala ngang nakakaakyat, kahit yung isang tricycle na naka-convoy namin, hanggang gitna lang siya, hindi na siya nakaakyat doon sa tuktok talaga. So, alam niyo naman, nung time na yun, 2024, ako ay 49 years old, about, malapit na maging 50. Alam niyo naman yung limitation din ng, yung mga kapatiran na nakakakilala sa akin, alam yung limitation, yung, ng aking, katawan. Yan. So, na-realize ko, nakakatakot. Natakot ako, Pero, naisip ko, I am here, to lead these young people. So, I cannot stay dito lang, sa lugar na to. So, kailangan ko sila talagang samahan. So, I had to choose, And kailangan kong piliin, na paniwalaan ng Panginoong Diyos na tutulungan niya ako sa journey na ito. So, maybe, sa oras na ito, pakiramdam ninyo ganun din yung mga kinakaharap ninyo sa buhay. Maaring meron din kayong bundok, na kinakaharap sa buhay. Katulad ng hinarap ko last year, 2 years ago pala, Katulad ng hinarap ko 2 years ago na bundok.
I'm sure ang bawat isa sa atin meron tayong kanya-kanyang bundok o isang challenge, no, sa ating buhay. Ito man ay isang malaking financial problem, health problem, or relationship problem, ano, family problem, yung mga ganyan, no. Tandaan natin, no, I'm here to tell you na yung mountain na yon is not there para pahintuin tayo o hadlangan, no, yung mga bagay na pwede nating marating sa ating buhay Kristiyano, kundi andoon, no, yung mountain na yon para, o andyan yung mga mountains na yan, no, para strengthen yung ating faith. Yan. So, ito yung napakagandang magiging journey natin dito sa ating faith in action. So, sa loob ng 28 days, no, we will have 4 major stops sa ating expedition. So, para tayong nasa isang expedition, no? Kung kayo ay naka-experience ng mountain climbing, no, para din tayong magma-mountain climbing kahit nakaupo lang tayo at online, no, yung ating devotion. Dito sa 4 na week na ito, no, yung ating first week ay may pamagat na The Calling. Yan, choosing the great guide. Yan. Dito natin matututunan na hindi pwedeng mag-solo climb lang tayo, no? We need to hold the hand of Jesus, our great guide. Ang ating Panginoong Jesus, siya ang ating magiging guide dito sa ating journey na ito. So, ang second week natin is the journey. Yan ang pamagat. The journey is strength in the ascent. So, yung kalakasan, no, sa pag-akyat. So, paano ba magpapatuloy kapag matarik na ang daan? Alam naman natin ano, na ang lahat ng mga paakyat, no, kailangan talaga yan ng effort. So, we will learn how to move mountains one step at a time. Yan. So, napakaganda yan, no, na masundan natin. At itong ating week 3 ay magkakaroon ng pamagat na The Sanctuary, Mastering Peace in High Places. We will discover a peace that stays even in the middle of storm. So, ang bawat isa sa atin ay nakaka-experience ng storm o ng mga pagsubok sa buhay. So, paano natin magagawa na ang ating damdamin, ang ating puso at isipan ay kalmado pa rin sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Yan. So, napakaganda rin, no, na ating maging topic for the third week yan. And for the last week ng April, week 4, ang title nito is The Summit, Fulfillment and the View Above. Ayan. So, we will finally see our life from God's perspective and enjoy the victory He won for us. So, ito yung ating magiging journey for the 4 weeks ng April. So, ang ating magiging foundation dito sa ating pag-aaral na ito, no, yung pinaka-verse na pundasyon natin dito sa ating faith in action, or ang matatawag nating our anchor verse, no, for this journey, ay matatagpuan sa aklat ng Mateo kapitulo 17 versikulo 20, or Matthew chapter 17 verse 20. At ito yung sinasabi sa English, no? Sabi niya, "Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. Nothing will be impossible for you." Napakaganda, no? Napakagandang verse na ating pagbabatayan dito sa ating faith in action na journey natin, no? Moving mountains, mastering peace. Ayan. Okay. So, ano lang, no? Recap, no, dito sa ating ating Bible verse na ito, no? Alam ko madalas ito nagiging topic sa mga
ano no, sa mga Bible study, sa mga sermon, pero bakit ito yung ating pinaka foundation verse or yung ating anchor verse dito sa ating journey? Una, no, meron din tayong 4 na lesson dito sa sikreto no ng mustard seed at ng bundok. Ayan. So yung una, no, hindi nasusukat, no. It's not about the size, no. Hindi sukat ang importante. Ayan. So sa paningin natin, ang bundok, no, yan yung mga trials natin, mga depth natin, mga kailangan nating sagutin, bayaran, no, yung mga utang natin or yan yung mga sakit na i-experience natin, no? Yun yung feeling natin sa bundok, no? Parang napakalaki. Tapos yung faith natin, yan yung mustard seed. Alam niyo po ba yung buto ng mustasa? So yung mustard seed, ganun yung faith natin, hinahalin tulad. So napakaliit. Ang bundok napakalaki, pero yung mustard seed napakaliit. Pero ang ating Panginoong Jesus, no, binigyan tayo ng ibang perspective, no. Jesus is flipping the perspective. So yung ating faith, no, na kasing liit ng mustard seed ay may buhay, no. It is a living faith, no. Kahit gaano kaliit yung pananampalataya natin ngayon, no, basta nakatanim ito, no, sa ating great guide, no, yung ating Panginoong Diyos. It has the power to move mountain. So hindi natin kailangan yung yung higanting faith, no, para makapag-move ng mountains. Kailangan lang natin, no, yung faith sa isang higanting Diyos. Ayan. So, tandaan natin yon, no? Huwag nating tignan yung malaking bagay na naka-block sa atin. Ang tignan natin yung faith na meron tayo na mula sa napakalaki nating Panginoon. Ayan. And another lesson doon sa verse na yon, no? So, faith is an action word. Ayan. So, sabihin daw natin, no, sa bundok na ito, no, malipat ka at ito'y malilipat. So, hindi lang basta naniniwala ang tao. Dapat, no, sabi ni Jesus, you have to say to this mountain, no, ang faith natin hindi lang nararamdaman sa puso. Ito ay sinasambit at ginagawa. Yan. So, faith in action means speaking God's promises over our situation. So, imbis, no, na sabihin mo sa Diyos, Lord, napakalaki naman itong problema na dumating sa akin. Ang dapat pala natin gawin, sabihin natin, no, doon sa problema natin, no, na napakalaki ng aking Diyos para masakop ka. Yan. So imbes na sinasabi natin yung negative, no, na napakalaki naman itong dumating na problema sa akin. Sabihin natin, no, sa ating sarili, sa ating kapwa, na kahit napakalaki ng problemang dumating sa akin, mas malaki ang aking Panginoong Diyos. Ayan. So, yun, no, minsan kung ano yung sinabi mo, no, yan yung nasa puso mo, nasa isip mo, no. So, kailangan ibuka natin yung ating bibig, no? I-praise natin si Lord dahil alam natin na siya ang may kakayahan para ma-overcome natin lahat ng mga trials sa ating buhay. Okay, another lesson number 3, no? The relocation of the obstacle. Di ba sabi niya, move from here to there, no? Jesus said, the mountain will move from here to there. Pagka sinabi mo na malipat ka, no, yung mountain lilipat. So minsan akala natin yung faith ay parang para mawala yung ating problema. So moving from here to there means God changes the position of the challenge, no? What used to be an obstacle, no, blocking our way, no, becomes a pedestal.
showing God's glory. Ito yung hindi natin naiisip minsan, ito yung stepping stone pala natin para mas makita ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa buhay natin, no? So katulad ng experience ko sa Gabaldon, no, napakatarik noong bundok na yon. Pero nabago yung position, no, until makita ko I am already standing on the top of the mountain. Kaya nothing is impossible with God. So yun yung lesson number 4 naman, no. So yung lesson number 3, relocation of the obstacle, and yung number 4 na lesson natin dito is nothing is impossible with our great guide, God. Ayan, siya yung ating great guide at siya ang ating Panginoong Diyos. Ayan. So yung summit o yung tuktok, no, ay isang pangako sa bawat isa sa atin. Kapag ang great guide ang kasama mo o kasama natin, no, the word impossible disappears. So yung faith, it bridges the gap between our limitation and God's limitless power. So kung tinawag ka ng Diyos na umakyat, ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo para makarating ka sa tuktok. So, pagka tinawag tayo ni Lord na gawin natin ang isang task na feeling natin parang napakabigat, pero alam natin na ito ay magiging kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. So, keep our faith in God. Siya rin kasi ang magbibigay sa atin ng kakayahan para magawa natin yung task na yon, no, with victory, with success. Ayan. So napakagandang verse, no, na ating magiging anchor dito sa ating buong pag-aaral nitong faith in action. So another, no, this is the easy to understand breakdown. So small seed, big God. Tandaan natin yan. Kahit feeling natin, no, ang hina ng faith natin, okay lang yan. Basta kay Jesus, nakakapit tayo. So, minsan, totoo dumarating sa atin yung parang panghihina. Lord, kaya ko ba to? Lord, bakit napakalaki naman itong problema na ito para sa akin? Pero, kumapit lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Tandaan natin na meron tayong Panginoong Diyos na makapangyarihan. So, speak, no, to the mountain. Huwag kang mag-focus sa hirap ng climb. Mag-focus ka sa Word of God. Speak life. And another, no, mountain moves. Tandaan mo, kahit gaano pa kalaking bundok yan, pwede yang malipat, no? Ang bundok na kinakatakutan natin ngayon, no, magiging tungtungan natin siya bukas. Ayan. So, napakaganda, no, na ating napagbulay-bulayan sa umagang ito as the beginning of our faith in action. So, merong question dito na magandang maging reflection natin, no, sa atin sa araw na ito, no. So, ano ang specific na mountain sa buhay mo ngayon na kailangan mong kausapin, no, gamit ang pangako ng ating Panginoong Diyos? Is it a mountain of fear, or a mountain of lack o kakulangan, o a mountain of sickness o maraming karamdaman, no? Ano ba itong mountain na ito na kinahaharap natin sa mga oras na ito? At tandaan natin ang ating Panginoong Diyos is bigger than all the big mountains in this whole wide world. Yan. So muli, a blessed morning sa bawat isa sa atin. At bago tayo magtapos dito sa ating introduction nitong ating bagong series, bagong lesson, tayo po ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong paggabay sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming great guide sa aming buhay Kristiyano, at maraming salamat sa faith
na meron kami, Panginoon. Ikaw po nawa ang magpalago nito. Ikaw po nawa ang patuloy na magpatibay sa amin. At naniniwala kami na ang faith na ito ay buhay, Panginoon, sa amin. At tulungan mo na anuman yung mga kinakaharap namin sa aming buhay ay patuloy ito na mapagtagumpayan namin. Dinadalangin namin, Panginoon, na ikaw ang sumama sa amin sa buong pag-aaral namin itong Faith in Action sa buong buwan na darating, buong buwan ng April. At sa aming pagsisimula bukas, Panginoon, hinihiling namin na patuloy mo ring gabayan ang iyong mga anak na magkaroon ng pagkakataon, ng oras para wag ma-miss itong napakagandang pag-aaral na ito. At Ama, lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed Monday morning po ulit sa bawat isa. March 30. Tomorrow, kahit March 31 ay uumpisahan na natin, no? Yung ating day 1. Parang dapat nga yata day 1 and 2 na yun, no? Pero umpisa natin kasi isang buong linggo, kaso kasama ang Saturday and Sunday. Pero yung ating Seeking God in the Morning ay Monday to Friday lamang. Tapos magkakaroon pa tayo ng activity, no? Ang mga manggagawa magkakaroon pa ng activity. So I hope makapag morning devotion pa rin ako. Even nandun ako, no, sa activity. Ayan. So muli, a blessed morning ulit sa bawat isa. To God be all the glory. Take care. God bless.